Mula nang natapos ang gera ng Nanomites ay si Major Doc na ang naging leader sa elite team ng G.I. Joe. Nakulong nila sa isang maximum security prison ang mga international terrorist na sina Destro at Cobra Commander. Ngunit ang mga Cobra operative na sina Zartan at Storm Shadow ay nakatakas at nagtatago. Ang bagong elite team naman ni Doc ay kinabibilangan nina Snake Eyes, Flint, Lady J, at ni Roadblock. Isang gabi si Major Doc kasama ang grupo niya ay palihim na sumugod sa demilitarized zone ng North Korea upang kunin roon ang defector nila. Ang sniper na si Mouse na kasama si Lady J mula sa di kalayuan ay binaril ang tasa ng bantay upang malinlang nila ang mga ito. Nagmadaling pumunta sina Doc at Roadblock sa likod ng camp at magaling na nagpatumba sila ng dalawang bantay nang hinarang sila ng mga ito sa daan. Pagkatapos ay natunton at nakuha na nina Roadblock ang defector nila sa lugar at agad na nilabas ang lalaki sa kampo. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng civil war sa Pakistan mula nang pinatay ang presidente nila at si Zartan na nagpapanggap na presidente ng Amerika ay naisipang ipadala ang G.I. Joe sa Pakistan upang kunin sa bansa ang mga nuclear warheads roon. Sa sunod na eksena sa Tokyo, Japan sa tuktok ng Arashikage Clan Building, ang pinsan ni Storm Shadow na si Jinx ay inatasan ni Blind Master na takpan ang mga mata at kalabanin si Snake Eyes gamit lang ang pandinig niya upang mapatunayan ng babae na karapat-dapat siyang maging miyembro ng G.I. Joe, habang si Snake Eyes ay inatasan ng Master na kumuha ng isang hibla ng buhok ni Jinx. Kalaunan ay mabilis na nahiwa ni Jinx ang palad ni Snake Eyes at sa patuloy na paglalaban nila ay napunta silang dalawa sa lawa ng dojo. Dito pinarinig ni Snake Eyes kay Jinx ang tulo ng dugo niya at nang biglang nahiwa ng babae ang hibla ng buhok niya ay agad na kinuha ito ni Snake. Dahil sa pagkapanalo ng itim na ninja ay napagdesisyonan ni Blind Master na ibigay sa kanya ang Blade of Justice Katana na yari sa carbon fiber steel. Pagsapit ng gabi ang elite G.I. Joe team ni Major Doc ay sinimulan ng bumiyahe papunta ng Pakistan. Hindi nagtagal pagdating nila sa isang missile assembly facility ng bansa ay napansin nilang ninanakaw na pala ng mga terorista ang nuclear warhead. Agad na nakipagbarilan ang G.I. Joe sa mga terorista sa buong pasilidad at ang bawat isa sa kanila ay napakagaling na napapatumba ang karamihan sa mga ito gamit ang iba't ibang uri ng mga sandata at baril nila. Hanggang sa napabagsak ni Doc ang mga kalaban na dala ang nuclear warhead at agad na sinakay ito ni Roadblock sa military truck nila. Pagkatapos ay nagmadaling umalis ang G.I. Joe sa assembly facility. Maya-maya nang nag-set up ng camp si Doc sa kalapit na disyerto ay ni-report niya sa presidente at sa mga general na tagumpay na nakuha nila ang warhead sa pasilidad. Sa sunod na eksena ay pumunta si Zartan sa isang sekretong bunker kung saan niya kinulong ang tunay na presidente ng Amerika. Nang nasabi ng presidente na malalaman rin ng lahat ang sikreto ni Zartan ay pinakita niyang kahit masugatan ang mukha niya ay babalik pa rin ito sa itsura ng US President dahil sa mga nanomite sa katawan niya. Binunyag pa ni Zartan na ang mga Secret Service agents niya ay mga Cobra operatives at pagkatapos ay tinorture niya ang tunay na presidente upang malaman nito ang lokasyon ng kulungan ni Cobra Commander. Sa kasalukuyan na yon ay hinihintay ni Doc ang pinadalang grupo ng mga sundalo ng US President na magpipick up sa kanila sa lugar, subalit ilang saglit lang pagdating ng mga ito roon ay biglang pinasabugan nila sila. Kasama sina Roadblock at ang buong hukbo ng G.I. Joe ay matapang na pinagbabaril ni Major Doc ang mga sundalo habang walang humpay na inaatake sila ng mga aircraft ng mga ito. Nang napinsala ang pandinig ni Flint mula sa pagsabog ay agad na pinuntahan siya ni Doc at nag-cover sila sa isang military truck. Kalaunan ng isang helicopter ng kalaban ay inatake ang sasakyan at si Doc ay tinulak palayo si Flint subalit malubhang nasabugan siya ng missile ng mga kalaban. Sa patuloy na pakikipagbarilan ni Roadblock sa mga sundalo ay napansin niyang wala silang laban sa sandatahan ng mga ito kaya't sinabihan niya sina Lady J at Flint na tumalon sa kalapit na balon upang makapagtago. Kinabukasan si Zartan ay binunyag sa publiko na ang G.I. Joe na si Snake Eyes ay ang pumatay sa presidente ng Pakistan at ang iba pa niyang mga kasamahan ang nagnakaw sa nuclear warheads ng nasabing bansa. Dahil sa matinding nagawa ng G.I. Joe ay napilitan siyang i-assign ang Cobra Special Forces niya na tapusin ang buong hukbo ng G.I. Joe. Pagkatapos ay nagpatawag si Zartan ng pagpupulong sa mga lider ng mga bansa upang pag-usapan ang pagdesarma ng mga nuclear missile nila. Samantala paglabas ng tatlo sa balon ay nakita nilang pinatay ng mga kalaban ang lahat ng kasamahan nila at kinuha ni Roadblock ang military tag sa labi ni Doc. Nasabi naman ni Jay na si Roadblock na ang leader nila at napagdesisyonan niyang hahanapin nila ang taong responsable sa pagpatay ng mga kasamahan nila upang makapaghiganti.
Kalaunan sa paglalakad ng tatlo sa disyerto ng Pakistan ay nakakita sila ng isang military base sa di kalayuan at naisipan ni Roadblock na gamitin ang eroplano sa camp upang makabalik sila sa bansa nila. Sa sunod na eksena ay matapos na madakip si Snake Eyes ng mga otoridad ay dinala siya sa Sargent Subterranean Prison at sinalubong ni Warden James. Pinunta si Snake ng Warden sa underground chamber nila kung saan nakakulong sina Cobra Commander at Destro sa mga high-tech na water tube at ayon kay James ay nagturok sila ng espesyal na kemikal sa dalawa upang maparalisa. Ngunit nang pinatanggal ng Warden ang helmet ni Snake Eyes ay ito pala si Storm Shadow na ang tunay na pumatay sa presidente ng Pakistan. Kinagulat yun ni James pero sinabihan niya ang mga tauhan niya na ikulong na rin si Shadow sa water tube at turukan siya ng pangparalisa. Subalit kalaunan ay pinahinto ni Storm Shadow ang tibok ng puso niya at agad na binuksan ng mga scientist ang tube niya. Pagkatapos ay inatake ni Shadow ang isang scientist at nang pinagbabaril siya ng mga bantay mula sa loob ng tube ay nagawa niyang makalabas rito. Mabilis na tinapos naman ni Storm Shadow ang karamihan sa mga prison guard ng Warden sa paligid gamit lang ang napakagaling na combat skills niya. Sa kasalukuyan na iyon ang isang misteryosong Cobra operative sa labas ay nag-release ng maraming robot na mga alitap-tap upang pasabugan ang lahat ng mga bantay sa harap ng pasilidad. Pagkatapos ay malakas na pinasabog ng lalaki ang tarangkahan ng Sargent Prison at pinasabog pa niya ang motor niya sa gusali ng kulungan. Mabilis na kinuryente naman si Shadow ng Warden bago ito lumabas ng chamber pero agad na bumangon ng lalaki upang barilin ang tube kung saan nakakulong si Cobra Commander. Ngunit agad na umalis sa chamber ang dalawa at iniwan roon si Destro. Ang misteryosong Cobra operative pala ay si Firefly at habang nag-aabang sina James sa tapat ng chamber ay pinasabugan sila ni Firefly ng ilang mga granada. Pero si James ay pinilit na bumangon pa rin at nang nagkita sa daan sina Cobra Commander at Firefly ay pinasabog ng Warden ang kalapit na chemical tank na labis na kinasunog ng likod ni Storm Shadow. Maya-maya ay nakita ni Snake Eyes mula sa di kalayuan sina Cobra Commander na sinakay si Storm Shadow sa helicopter nila at nasabi ni Jinx na sa tindi ng sugat ni Shadow ay alam niya kung saan ito dadalhin. Samantala sina Roadblock ay nagtungo sa Washington upang puntahan ang kaibigan niyang si Stoop at pinatuloy sila ng lalaki sa isang lumang boxing gym upang doon sila pansamantalang magtago. Sa kasalukuyan na yun si Firefly kasama si Cobra Commander ay pumunta sa Zeus Industrial Complex kung saan sekretong dinidevelop ang napakalakas na sandata nila na ang Project Zeus. Ilang saglit ay napag-alaman ni Lady J mula sa mga datos na nalikom niya na ang US President ay tila kakaiba na ang mga galaw at mga pananalita. Pagkatapos ay na-realize ng tatlo na isang impostor ang kasalukuyang presidente. Sa sunod na eksena sina Snake Eyes at Jinx ay papunta sa kabundukan ng Himalayas nang biglang kinontak sila ni Lady J upang ipaalam sa kanila ng babae na nakasurvive sila sa atake at pinapapunta sina Snake sa lokasyon nila. Sa kasalukuyan na yun sa templo ng Himalayas Mountain ay pinagaling ng matandang babaeng si Jank Cree ang nasunog na likod ni Storm Shadow. Maya-maya ay naisipan ni na Roadblock na puntahan ang bahay ng dating G.I. Joe General na si Joe Colton at pinaliwanag niya rito na ang presidente ay isang impostor na ang nagpapatay sa lahat ng kasamaan nila. Pero upang mapatunayan na totoo ang akusasyon nila ay humingi sila ng pabor kay Colton na gumawa ng paraan na makausap nila ang Chief of Staff ng US President. Samantala ang matandang babae sa templo ay napagaling na ang sugat ni Storm Shadow sa likod pero sina Snake Eyes at Jinx ay agad na pinatumba ang ilang mga pulang ninja assassin sa mataas na palapag ng templo. Nang nakaharap ni Storm Shadow sa daan si Snake Eyes ay inatake niya siya ng napakaraming shuriken pero mabilis na pinagbabaril ng itim na ninja ang mga ito at doon na nagsimula ang napakainit na sagupaan nilang dalawa. Ilang saglit pagpasok ni Jinx sa templo ay mabilis na inatake siya ni Jank Cree at buong lakas na kinalaban niya ang matandang babae, pero hindi nagtagal ay nagtagumpay na napabagsak ni Jinx ang kalaban niya. Sa kasalukuyan na yun ay patuloy na nakikipagbakbakan pa rin si Snake Eyes kay Storm Shadow at kalaunan ay napunta ang laban nila sa labas ng templo. Nang nasakal ni Shadow si Snake ay mabilis na pinalanghap sa kanya ni Jinx ang device nito upang makatulog siya. Pagkatapos ay nilagay ni Snake ang lalaki sa malaking hiking bag nila ngunit biglang sinugod ang dalawa ng napakaraming mga pulang ninja assassins ng templo. Pero dahil nahok ni Snake ang bag ni Shadow ay naisipan niyang ihulog siya mula sa templo at agad na tumalon ang dalawa sa nagawa nilang mga zipline. Nang nakuha ni na Snake ang bag ni Shadow sa kabilang parte ng Himalayas Mountain ay kinabit muna nila ito sa isang tabi upang kalabanin ang maraming Red Ninja Assassins na sumusugod sa kanila. Dahil naman sa matinding assassin combat skills ni na Snake Eyes at Jinx at gamit ang mga katana ng dalawa ay nagawa nilang mapabagsak isa-isa ang mga kalaban nila.
Kalaunan ay sumugod sa kanila ang mas marami pang mga ninja assassin pero mabilis na pinasabog ni Snake ang malaking parte ng yelo sa taas upang mabagsakan nito ang mga kalaban. Pagkatapos ay dala si Storm Shadow ay umalis na silang dalawa sa kabundukan ng Himalayas. Sa sunod na eksena si Lady J ay inakit sa daan ang Chief of Staff ng US President upang maisakay niya siya sa sasakyan nila. Si Roadblock ay puwersahang pinatawag ang lalaki sa presidente upang makaharap nila siya pero tinurukan niya muna siya ng droga upang hindi nito maalala ang mga nangyari. Maya-maya dahil sa tulong ng Chief of Staff ay nagawang makadalo ni Lady J sa fundraising gala ng US President sa White House at nang nilapitan niya ang presidente ay biglang sinayaw siya nito. Pero pagkatapos ng sayaw ay nakakuha si Jay ng hibla ng buhok ng US President at nang nalaman ng Secret Service agent na si Xandar na isang G.I. Joe soldier ang babae mula sa system nila ay agad na umalis na siya sa gala. Sina Flint at Roadblock naman sa labas ay nalaman sa device nila na ang impostor na US President pala ay si Zartan at nang nilabas ng mga Secret Service agents ang peking presidente ay napagdesisyonan niyang tapusin ito ngunit biglang pinasabugan siya ni Firefly ng maraming bombang alitap-tap nito. Subalit nagawang mapalo ni Firefly si Roadblock ng bakal na tubo at dito na siya nagawang ma-overpower ng kalaban. Pero nang babarilin na niya si Roadblock ay mabilis na sinagasaan siya ni Flint ng sasakyan nila at nagmadaling sumakay ang kalaban ng motor niya upang makatakas sa grupo. Maya-maya si Zartan ay pinapunta sa sekretong bunker sina Cobra Commander upang puwersahang iiskan ang retina ng US President nang sa gayon ay makontrol nila ang mga nuclear missile ng Amerika. Sa sunod na eksena sina Snake Eyes at Jinx ay nabalik na si Storm Shadow sa Arashikage Clan Building sa Tokyo, Japan at pinilit siya ni Blind Master na sabihin sa kanila ang plano ni Cobra Commander. Kundi ay tatapusin nila siya gamit ang espadang ginamit niya sa pagpatay niya noon sa tiyuhin niyang si Hardmaster. Pero nasagot ni Shadow na may nag-frame up sa kanya sa pagpatay kay Hardmaster at nang umatake siya gamit ang kanyang lumang espada ay mabilis na naputol ito ni Snake Eyes. Nasabi ni Shadow na hindi napuputol ang mga katana ng Arashikage at biglang na-realize niya na si Zartan ang totoong pumatay sa Master gamit ang peking espada na yon upang mahikayat siyang sumali sa grupo ni Cobra Commander. Maya-maya sina Roadblock ay inakalang inatake sila ng mga kalaban sa hideout nila pero ito pala ay sina Jinx at Snake Eyes na kasama si Storm Shadow. Pinaliwanag ni Jinx na nasa panig na nila si Shadow at tutulungan sila ng pinsan niya na pigilan ang masamang plano ni Cobra Commander. Kalaunan ay naisipan ni Roadblock na bumalik sa bahay ni General Joe Colton at agad na binigyan niya ang grupo ng napakaraming mga baril at mga patalim na tinago niya sa iba't ibang parte ng bahay niya para sa malaking misyon nila. Sa sunod na araw ay nagsimula na ang nuclear summit sa Fort Sumter sa South Carolina na dinaluhan ng 8 lider ng mga bansang nagmamay-ari ng mga nuclear weapons at maging sina Cobra Commander kasama si Storm Shadow ay dumalo rin roon. Ngunit nang nasa conference room na sila ay sinabihan ni Zartan ang 8 world leaders na tanggalin ang mga nuclear weapons nila at kapag hindi sila sumunod ay ikasisimula nila ito ng gera. Nang hindi sumang-ayon ang mga leader ay nilaunch ni Zartan ang lahat ng nuclear missile ng Amerika upang pasabugan ang 8 bansa ng mga world leader. Kaya't napilitan silang i-release rin ang lahat ng nuclear missile nila upang pasabugin at pigilan ang mga missile na ni-release ni Zartan. Ngunit ang impostor na presidente ay pinasabog sa ere ang lahat ng nilaunch niyang nuclear missile at ang 8 world leaders ay dinisable na rin ang lahat ng mga missile nila sa himpapawid. Samantala sina Lady J at General Colton ay biglang inatake ang isang camp kung saan tinago ni Zartan ang tunay na presidente ng Amerika. Sina Snake Eyes naman kasama si Flint ay nagawa ng makapasok sa loob ng Fort Sumter at mabilis na pinatumba nila ang ilang mga sundalong Cobra operative sa daan. Kalaunan ay matapang na pinagbabaril ni na General Colton at Lady J ang mga Cobra Special Forces sa buong compound hanggang sa nakarating sila sa sekretong bunker kung nasaan ang presidente. Nang ginawang hostage ni Xandar ang US President ay binaril ni Jay ang braso nito at mabilis na tinapos ang kalaban pagkatapos ay nilabas na nila roon ang presidente. Sa kasalukuyan na yon ay dahil wala ng nuclear missile ang 8 leader ng mga bansa ay pinapunta ng peking presidente sa conference sina Cobra Commander. Pinaliwanag ni Zartan na ang Cobra Special Forces ay may napakalakas na sandata na ang Project Zeus at ito ay binubuo ng 7 Zeus satellite sa kalawakan na naglalaman ng mga dambuhalang tungsten rod. Gamit naman ang high-tech na briefcase ni Cobra Commander ay nag-launch sila ng isang higanteng tungsten rod mula sa isang Zeus satellite upang ibagsak sa London. Dahil sa lakas ng gravity ng Earth ay bumagsak ang malaking rod sa syudad ng napakatindi at labis na kinawasak ng buong lugar. Pagkatapos ay binantaan ni Cobra Commander ang 8 world leaders na kapag hindi sila nakipag-alyansa sa kanila ay wawasakin niya ang bansa nila.
habang ang mga Cobra operatives ng Commander ay tinayo ang bandera nila sa White House. Pero sina Snake Eyes, Storm Shadow at Jinx ay sabay-sabay na inatake ang mga kalaban sa conference room ng summit at nakipagbarilan sila sa mga ito. Kalaunan ay mabilis na kinuha ni Zartan ang Zeus briefcase sa table. Si Jinx naman ay buong lakas na kinalaban ang ilang Cobra operative sa daan upang protektahan at tulungan na makatakas sa Fort Sumter ang 8 lider ng mga bansa. Sa kasalukuyan na yun si Roadblock sakay ng tangke ni General Colton ay matapang na pinasabugan mag-isa ang maraming tangke ng mga sundalo ni Zartan sa labas ng Fort Sumter. Kalaunan ay binigay ni Snake kay Shadow ang Blade of Justice niya upang sundan si Zartan at kunin rito ang case. Pagkatapos ay tinulungan ng itim na ninja si Jinx na pabagsakin ang mga sundalo ni Zartan na umaatake sa babae at dahil sa sabay na pag-atake ng dalawa ay nagawa nilang matapos ang karamihan sa mga ito. Ilang saglit ay nilagay ni Zartan ang Zeus briefcase sa isang tabi at nang nakarating roon si Storm Shadow ay mabilis na inatake siya ng Red Ninja Assassin nito. Pero dahil sa pambihirang ninja combat skills ng lalaki ay hindi nagtagal ay magaling na napatumba niya ang tauhang ninja ng Peking presidente at agad na tinutok niya rito ang Blade of Justice niya. Ngunit biglang pinasabugan sila ni Firefly ng bombang alitaptap bago nito kinuha roon ang Zeus briefcase. Subalit si Cobra Commander ay sinabihan ng mga tauhan niya sa command center ng Zeus Project na ihanda na ang mga satellite nila sa tapat ng 7 target nilang mga bansa. Huli na nang napansin ng itim na ninja na umalis na ng lugar ang commander sakay ng helicopter nito. Si Firefly naman dala ang case ay agad na pinagbabaril ni Roadblock sa motor gamit ang machine ng tangke niya. Ilang saglit pagbangon ni Storm Shadow sa pagsabog ay tinutukan siya ng baril ni Zartan, pero mabilis na nahiwa niya ang bala ng kalaban at sinaksak sa kanya ang katana niya na agad na kinatapos nito. Kalaunan nang sumakay ng isang speedboat si Firefly na dala ang case ay nagmadaling sumakay rin si Roadblock sa isang speedboat at mabilis na pinagbabaril ang sinasakyan nito. Ang 7 mga Zeus satellite naman ni Cobra Commander ay nagsisimula ng bagsakan ng mga tungsten rod ang mga target nila habang si Roadblock ay nakipagbarilan at nakipaglaban kay Firefly sa kalapit na pangpang. Pero sa gitna ng matinding pakikipagsagupaan ni Roadblock kay Firefly ay nagtagumpay siyang mapabagsak ang kalaban, at ang Zeus briefcase na nahulog nito sa daan ay agad na binuksan ni Block upang i-disable at mapasabog ang lahat ng Zeus satellite ni Cobra Commander sa labas ng planeta bago mabagsak ng mga ito ang mga tungsten rod sa mga target nilang mga bansa. Dahil naman tapos na ang misyon ng grupo ay binalik ni Shadow ang Blade of Justice kina Jinx at nagpaalam na siya sa kanila. Maya-maya nang nagkamalay na si Firefly ay nakuha ni Block ang controller ng kalaban at nang inactivate nito ang isang alitaptap na bomba ay pinasabog niya ito sa kanya. Makalipas ang ilang araw matapos makabalik ng totoong US President sa White House ay nagdaos siya ng awarding ceremony para sa mga G.I. Joe soldiers dahil sa buong tapang at galing na pagligtas nila sa bansa, lalo na sa buong mundo. Si General Colton naman ay binigyan si Roadblock ng espesyal na baril na ang gagamitin ng lalaki pag nahanap niya si Cobra Commander.